Good morning. Asan po ang mga katabi po ninyo? Sakto po yung topic natin for 2 weeks. Ano po? So praise the Lord po. Sabihin mo po sa katabi mo, I am glad you are here. Yun. So shout out po. Shout out sa mga Jericho Runners last Friday. Sino po ba yung mga yan? Oh, nahiya po sila. Ang dami pong tumakbo nung Friday. May picture po tayo eh. Saan ba yung picture na? Yon! Ang dami pong tumakbo nung Friday. Sa ano po yan? Sa PhilInvest. Sama po kayo. Maganda po doon. Takbo. Tama naman po talaga na mas nakaka-enjoy pong, kunyari, mag-exercise pag kami kasama ka, meron kang, mas nakakadagdag po ng motivation pag tumakbo po tayo kasama ang iba. At meron din naman pong maganda po yung lugar doon dahil may pahingahan after mong tumakbo kasi yung park po, hindi pa po kayo nakapunta doon, yung pinaka-central park po ay may grass, pwede pong picnic, kaya nga po meron na pong bagong ministry ngayon, no? Meron na pong, sa mga nag-iintay po, may mga anak, no? Mga junior mamsol po, meron na po silang bagong ministry, Jericho Snack. So, kung ayaw niyo po sumama sa Jericho Run, pwede po kayo sumama sa Jericho Snack. Yung mga magpipiknik lang po habang nag-iintay dun sa mga tumatakbo. Pero totoo po, pwede po, ito po ay open to all, hindi po porke ito ay project ng YOP, isang church lang po tayo, isang ministry, isa pong goal to evangelize, and kasama na rin po yung fellowship doon. Tinuro nga po ni Kuya Sam last Friday na hindi lamang po spiritual fitness ang kinakailangan natin, kailangan din natin ng physical fitness. Ayan po. Hintayin niyo po ang pagbubukas ng Jericho Gym. Lahat na po. Lahat na po yan. Naglolokohan nga po sila. Napadaan po kasi kami dun sa side nung, yung Manongs po. Meron na rin daw pong Jericho Golf. Sabang niyo po Jericho Golf. Pero for now, Jericho Run at sa mga sasama lang para sumuporta, pwede po kayong mag-Jericho Snack. Kasama niyo po si Sister Nicole, si Lali at si Tepi. Open area po kasi yon, kaya marami pong nagpipiknik at napakaganda pong mag-stargazing. No? Lalo na ngayon po, ewan ko po kung napapansin niyo po, lately, napakagaganda po ng skies. Araw man o gabi. Tuwing papasok po ako sa umaga, ang ganda po ng skies, lalo na po yung pag ando ka na sa SLEX, kitang-kita mo po kasi, ganun din po sa gabi. Nakita niyo po pa nung Sunday ang planetang Venus? Kung hindi niyo po nakita, papakitaan ko na lang po kayo ng picture from Philippine Star. Yan daw po ang nakuhang picture ng Venus from QC daw po yan eh, from QC. Napakaganda po. Hindi ko po alam kung kayo, hindi po kayo na-fascinate sa mga ganyan. Pero kami po, tuwang-tuwa po kami pag nakakakita kami ng napakagandang moon, napakagandang star, clouds. At lalo na po kung tayo po ay dinadala ng Lord sa mga visions and dreams, dapat we appreciate and we take time. Tignan po yung mga ganyang klaseng bagay. Tulad po nung mga planets, mga stars, the skies, lahat pong yan, ang sobrang gandang yan, mga heavenly bodies, all of those worship God. Doon pa rin po tayo tutungo. Ang lahat po ng yan ay nilikha ng Diyos. Mahirap pong maintindihan kung paano po kaganda, paano nalikha ang mga bagay na yan, especially if you study them. Pero ang pinaka-suma total po, God created them and these heavenly bodies worship God as well. Yun nga po yung ating topic for the past 2 weeks, that God is the God of gods, God is the God of the earth. Last week, tinalakay po natin kung paano ang Diyos ay walang kapantay, even sa mga idols o mga Diyos-Diyos ang ginagawa ng mga tao, nilikha ng tao dito sa lupa. At sa umaga pong ito, i-discuss natin how God is the God of gods over the heavenlies, no? Over
for the heavenlies. And pag nakakakita po kasi tayo dapat ng creation, when we see the beauty of creation, it should lead us to worship the God of gods. It should lead us to be in awe of the Creator rather than the creation itself. Maganda pong matuwa tayo sa mga ganyang klaseng mga bagay, pero dapat higit sa lahat, mas makita po natin kung sino ang lumikha ng mga bagay na ito. The one who is worthy of all the praises, and that is God, because He is the God of gods. And so, balikan po natin ang ating talata in Psalm 136, verses 1 to 2. Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Give thanks to the God of gods, His love endures forever. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Diyos. Sa umagang ito, we thank you for this time that we will be able to listen to your message. Father God, we just pray that you open our hearts and our minds that we may be receptive to your word. Hayaan niyo pong dumaloy ang anointing ng inyong salita sa bawat puso na naghihintay ng inyong pong pangako, mensahe, instruction this morning. May you alone be glorified in our midst. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So last week po, diniscuss natin that there is no one else before God. Wala pong kapantay ang Diyos. Wala pong kahit sino mang Diyosan, ginawang Diyos ng mga tao, ang kapantay ang ating Diyos. That He is the God of all created things on earth and in the heavens. At yun po ang didiscuss natin sa umagang ito. We have to establish the truth that God is the only creator. Ang Diyos po ang tanging lumikha ng lahat. So He is the unmoved mover, na-discuss na po natin yan before. The unmoved mover, the uncreated creator, and all other else are created beings. So ang Diyos lamang ang hindi nilikha. Siya ang Diyos, and everything else ay nilikha, including us, including the heavenly bodies. Everything in the spiritual realm and in the physical realm, at in between na hindi po natin naaarok at naiintindihan, lahat ay inilikha ng Diyos. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yan po yung unang in-establish ng Bible. Unang pagbasa mo ng Bible, ng salita ng Diyos, ito na ang unang sasabihin sa iyo, na ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. The heavens and the earth were created by God. That God is the creator of all things, the God of gods. Deuteronomy 10:14, bear with me, marami po tayong verses para po malista natin, maintindihan natin na lahat ng ito ay nandito po, sinusulat, nakasulat sa Bible. So kung gusto niyo po, isulat niyo, ilista, italanin niyo lahat ng verses na yan. Nang sa gayon, meron po tayong understanding and meron po tayong basis sa pagkakaintindi. How God is the God of gods. To the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it. So sa Diyos po, ang lahat-lahat, even the highest heavens, meron pang highest heavens, and the earth belong to Him. Nehemiah 9:6, you alone are the Lord, you made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. So hindi lamang po lumikha ang Diyos din po nagbigay ng buhay sa lahat ng ito. Napakaganda po ng explanation ni Pastora sa breath of God, the breath of life sa atin. Psalm 148, 2-5. Praise Him, all His angels, praise Him, all His heavenly hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, you highest heavens, and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for at His command they were created. Imagine lahat po ng yan, mga nakikita po nating mga bagay at hindi natin nakikita ay nilikha ng Diyos by His word at His command. So kung gaano po ka-amazing na pag-aralan, tignan, makita yung mga heavenly bodies sa skies. Higit pong amazing ang Diyos na lumikha noong mga yun,
Dahil kung imagine lang po natin, lahat ng yun ay nilikha po ng Diyos sa kanyang salita lamang. Di po ba? Tayo po, when we create something, meron tayong mga arts and crafts, minsan nahihirapan tayo. Si Tepe and si Lali, nawiwili po sila ngayon sa Play-Doh. Gamit sila ng clay at sa kanila pong edad kasi, ang kakayanan nila ay ganun pa lamang. So ang ginagawa po, ang laro po nila, gumagawa raw po sila ng pastillas. So nilalagay po nila dun sa kanilang plato at yung bilog lang po talaga, bilog. At buong hapon po nilang pinaggaganon yun. Yun lang po yung kaya nila. Dahil yun lang po yung abot ng kanilang kakayanan. At ganun din po tayo. Nung last week po, merong workshop ng origami sa work. Sumali po ako. Nakakatuwang makapag-create ng mga bagay. At first, hindi ko siya magawa, pero sa practice na gawa ko, pero simple lang yung nagagawa kong bulaklak. Sa atin po, nahirapan na tayo sa mga ganitong bagay. It takes time for us to accomplish something. It takes time for us to create something. Kaya po nag-iisip kayo, bakit ang tagal po ng mga post natin sa IG? Kasi po, mahirap din naman siyang gawin sa totoo lang. Pero babalik na po yung mga yan. Mahirap gumawa ng mga bagay. Mahirap mag-isip ng paano gawin ng isang bagay. What more to create something out of nothing? Tayo po, we make things. We actually don't create. We make things out of something. Gagawa ka ng origami ng flower, you make it out of a... Parang di pa po kayo nakapag-origami. Pwede tayo mag-workshop niyan. Ng papel, di ba po? Si Tepe at si Lali, gumawa sila ng pastillas gamit ang clay. We make something out of something else. Pero po ang Diyos, He created all things out of nothing. At doon pa lamang po, dapat maintindihan na natin how God is the God of gods. Isaiah 40 verse 26, lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls forth each of them by name. Because of His great power and mighty strength, not one of them is missing. God even calls the starry hosts, each one by name. Mga teachers nga po, pag may 3 section silang hinahawakan, malilimutan nila 1 o 2 pangalan doon. Ang Diyos po, sa dinami-dami po ng billions, trillions, hindi ko po alam kung gaano karami ang stars in the galaxies, in the universe. He calls each one by name. Psalm 103:19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Deuteronomy 4:39, acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other. So ang Diyos po, He is the God of gods. He is the God of the heavenly bodies. Yung mga stars, skies, moon, sun, lahat po ng mga bagay na yan. But also, He is the God of the heavenly beings as well. So yung heavenly bodies, yan po yung mga stars, lahat po ng nakikita po natin, celestial bodies. But there are also heavenly beings or spiritual beings. Tingnan po natin ang example sa Job. Job 1:6. One day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Sa Tagalog po, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. So the angels came to present themselves before the Lord. In short, nagre-report sila sa Diyos. Kanino po ba tayo nagre-report? Nagre-report tayo sa boss natin, to someone in authority, sa taong mas mataas sa atin. We report to someone higher than us. Kaya nga po minsan ng tao, ayaw nila nagre-report kasi ayaw nilang i-acknowledge na may mas mataas sa kanila. But these angels, the heavenly beings, were reporting to God. And who was with them?
Si Satan po sumali sa kanila. Ang nagre-report po yung mga angels, pero po si Satan sumali sa kanila at nag-report din sa Diyos. Isa po parang nakakatawa po yung scenario. Pero ito po ay totoo, no? Satan came with them, and apparently, sa kanila pong pagre-report, kasama siya sa tanungan. Di ba po, nagre-report, tatanong ka ng boss mo, o anong update, anong balita. So si Satan, tinanong po siya ng Diyos, anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ang sagot po ni Satan, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Tung po susunod na verse, ang sabi po ng Diyos, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Sumagot po si Satan, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala niyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin niyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. So sa reporting ng angels, nakisali si Satan, tinanong siya ng Diyos, anong pinagkakaabalahan mo, going back and forth the earth. Sabi ni Lord, nakita mo na ba ang anak kong si Job? The Lord told him that Job was blameless and upright. So si Satan, the triggered one, sinasamba lang naman kayo niyan kasi pinagpapala niyo. Tanggalin niyo lahat ng pagpapala niyo dyan. Sige, tingnan natin kung hindi niya kayo sumpain ng harap-harapan. So, more than 40 chapters po ang Book of Job, kaya isa-summarize ko na lang po yung nangyari. So, what happened after this conversation between God and Satan? Naubos po ang kayamanan ni Job. Nawala po ang lahat ng kanyang camels, oxen, donkey, kanyang mga lupain, nasunog, at namatay po ang lahat ng kanyang anak. 10 sons and daughters died. At nang matapos po ang lahat ng yun, hindi po umabot ng 1 oras ang pangyayaring to dahil nagre-report yung isa, darating yung isa, may report na naman siya at darating yung isa. Ganun po kabilis ang pangyayari. And when this happened, Job 1:20-22, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. At dahil nagpuri po si Job, mas nainis po si Satan. So Satan went back to the Lord. Bumalik siya sa Diyos at sinabi, kasi puro ari-arian lang yung tinanggal mo sa kanya. Siya mismo ang galawin mo. Tingnan natin kung hindi kanya sumpain. So ang sabi po ng Diyos sa kanya, sige, basta wag mo lang siyang papatayin. Okay? Job 2:7-10. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Parang ano po yung laman ko pag binabasa ko talaga. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang tuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Okay. Dumating po ang kanyang mga kaibigan. Dumating po ang tatlong kaibigan niya, si Eliphaz, si Bildad at si Zophar. Ilang chapters din po ang
laan sa mga ito, isa-summarize ko na lang po. Si Eliphaz, ang sinasabi niya kay Job. So ang sabi nung scriptures kasi, pumunta sila para i-comfort si Job. Pumunta sila para i-encourage si Job. Pero pagdating nila doon, si Eliphaz, ang sinasabi niya, alam mo, parang may kasalanan ka siguro. May kasalanan ka siguro, kaya ang gawin mo, humingi ka ng tawad sa Diyos nang pagalingin ka niya. Si Bildad, parang ganun din, sabi niya, kaya nangamatay yung mga anak mo kasi siguro may mga kasalanan sila. Ang gawin mo, lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran para pagalingin ka na. So parang ang sinasabi nila, may kasalanan si Job sa Panginoon. At si Zophar po, siya yung pinaka malakas ang atake kay Job. Sinasabi niya, pinagbibintangan niya talagang merong kang tinatagong kasalanan. Kaya ang gawin mo, humingi ka na ng tawad ngayon para pagalingin ka ng Diyos dahil pinarurusahan ka. So yun po yung sinabi ng mga kaibigan ni Job. Imbis po na ma-encourage si Job, paano po silang nagtalo? Kung babasahin niyo po ito, napakahabang sagutan po nito ni Job at ng kanyang mga friends. Kaya po si Job ay nagsimula pong mag-question sa Diyos. Job 3:11, sabi po ni Job, bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya'y noong ako'y isinilang niya? Isinumpa po ni Job ang kanyang kapanganakan. Job despised his birth. At self-check po, tayo po ba ganito pag dumaranas tayo ng pagsubok? Baka kasi ganito rin tayo pag dumaranas tayo ng mga pighati, mga trials in life. Babalikan na natin, bakit ba tayo pinanganak? O towards others, bakit ba pinanganak pa kasi ang taong yan? Nagsimula pong magtanong si Job. Job 13:23, ang sabi niya po, saan ba ako nagkamali? Ano ba ang aking kasalanan? Pagkakasala ko'y maaari ko bang malaman? So si Job, tinatanong niya, kasi paano sa kanya, palagay niya hindi siya karapat-dapat sa suffering, and so he was asking God, anong nagawa ko, Lord? May kasalanan ba ako? Kasi nadidinig ko yung mga kaibigan ko. Ano bang nagawa ko? Sabihin mo sa akin nang sa gayon makahingi ako ng tawad. And sometimes, ganito po tayo na tatanungin natin kaagad ang Diyos para sa atin. Ano ba, pinaparusahan ba ako ng Diyos? Para sa mga kabataan po, pag pinatawag ka, ang sasabihin sa iyo, alo, may ginawa ka kasi. Anong ginawa mo? Hindi ba pwede mag-uusap lang? Hindi pwede mag-update lang? Ikakaroon tuloy ng stigma pagkakausapin ka. Hindi mo pwedeng kakamustahin ka lang? Ba't ba ganun kasi yung isip ng tao? Tinawag ka ni ate, loko-logot ko. Hindi mo pwedeng bibigyan kita ng chocolate. Tinawag ka ni pastora. Loko, ginawa mo kay pastora pa talaga. May stigma kasi yung tao lagi. And it is the same thing with God. Lagi ang tingin natin sa Diyos, pag may masamang nangyari, may ginawa kang masama. Meron ka sigurong kasalanan. We are like the 3 friends of Job. Meron siguro tayong ginawang kasalanan, kaya tayo pinaparusahan. Pag may masamang nangyari, ang Diyos agad ang iisipin natin. Pero pag may magandang mangyari, hindi man lang natin maisip ang Diyos. When good things happen, hard work paid off. When bad things happen, Allah, God is punishing me. Ba't po ganon? Di po ba? Mas madalas po nating maalala ang Diyos kapag hindi po maganda yung nangyayari sa ating buhay. Hindi una para tumawag sa Diyos, kundi para tanungin, bakit po, Lord? But when great things are happening in our lives, accomplishment ko talaga, pinaghirapan ko to eh. We forget about God. And brothers and sisters, is that how we see the God of gods? Ganun ba natin tinitignan that God is sovereign, that God has supreme authority, na yung kanyang kadakilaan bilang Diyos ay ginagamit niya para magparusa ng tao?
Sometimes, or maybe, most of the time, ganun po ang nakikita natin sa Diyos. Na nakikita natin yung dakilang kanyang kapangyarihan para mag-punish ng tao. Tanong pa ni Job 21 verse 7, bakit kaya ang masamay hinahayaan pang mabuhay, tumatanda pa at nagtatagumpay? So even pagiging unjust and unfair ay isinisisi na ni Job sa Diyos ngayon. At ito rin po ay madalas na tanongin ng tao. Bakit yung masasama? Bakit yung mga corrupt? Bakit sila pa yung mga mahaba ang buhay? Bakit sila pa yung mga prosperous? Sila pa yung yumayaman? But the question is, ganun po ba talaga ang sitwasyon? Ang masasama po ba talaga ang nananagumpay at ang mga anak ng Diyos ang nagdurusa? Depende po kasi how we see success and prosperity in life. Discuss po natin yan last week. Na hindi po kayamanan ang sukatan ng success ng isang tao. Sabi pa ni Job in Job 30 verse 20, di mo pakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Ba, nag-i-emote na po talaga si Job dito. Sinasabi niya, inabandon na siya ng Diyos, hindi na siya pinapansin, hindi na siya pinapakinggan ng Diyos. Dito rin po ang tanong ng tao hanggang ngayon. Tulad ng tanong ni Gary V, natutulog ba ang Diyos o ikaw na bang nakakatulog ngayon? Natutulog ba ang Diyos? Asan ang Diyos sa mga pagkakataong kailangan ko siya? Asan ang Diyos pag nagkakagulo ang mundo? Natutulog ba ang Diyos? Nagpapahinga ba siya? Ang tingin ba natin sa Diyos, pagka may kailangan parusahan, andyan lalabas siya. Pero pagka okay ang mga bagay at hayaan na lang natin, pwedeng magpahinga na lang muna. Ganun po bang tingin natin sa Diyos? Ang tingin po ba natin sa Diyos ay boss na walang pake? God is not a boss. Laki po ng pagkakaiba ng isang boss at ng isang leader. And God is not just a leader. God is the God of gods. Pakiramdam po ni Job kasi iniwanan siya ng Diyos. Isa po ba tayo sa nagtatanong tulad ni Job at tulad ng kanta po ni Gary V? Natutulog ba ang Diyos? Kung isa ka sa mga ito, pues sumanda ka sa itatanong sa iyo ng Diyos kung paanong siya ay kinestyon ng Diyos. Job questioned God and so God questioned him. Job 38:4. Ang tanong po ng Diyos kay Job, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Dami pong sinabi ni Job ang daming sinabi ng friends niya. And it was God's turn to answer. And God answered through questions. Sumagot po ang Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong kay Job, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Di po parang, kung tayo po si Job, parang medyo manginginig ka na sa unang tanong pa lang ng Diyos. Where were you when I created the heavens and the earth? Andito ka ba noon? Eternity past, were you here already, Job? May ambag ka ba sa creation? May ambag ka ba sa Genesis 1 and 2? That was God's question to Job. Job 38:12. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Sabi po ni Lord, since pasikat ka naman, kaya mo bang magpasikat ng araw? Di po ba parang, kung i-imaginein po natin si Job dito, malamang halos mahimatay na po siya sa pagtatanong sa kanya ng Diyos. Job 41:1, mahuhuli mo ba ang Leviathan sa pamamagitan ng pamingwit? Maitatali mo ba ang dila nito sa pamamagitan ng lubid? Ang Leviathan po ay isang sea monster. Kumuha po ako ng picture, pero syempre po ano lang to, depiction lang ng internet. Sea monsters po ang mga Leviathan na sinasabi pong pinakamakapangyarihan sa karagatan.
So sinasabi po ng Diyos, mahuhuli mo ba yan sa pamamagitan ng pamimingwit at maitatali mo ba ang dila niyan sa pamamagitan ng lubid? So basically, ano pong ginawa ng Diyos? Ipinamukha ng Diyos kung sino siya at kung sino siya. Kung sino silang dalawa sa pamamagitan ng kanyang questions. God's supreme authority was shown through His questions to Job. And dito po natin makita that God's supreme authority reigns over the heavens. God's supreme authority reigns over the heavens. Sinabi po, inisa-isa po ng Diyos ang kanyang mga nilikha, ang Leviathan, ang bukang liwayway. Lahat ng ito ay nilikha po ng Diyos. At sa lahat po ng sinabi ng Diyos, He did not explain why all of these things happened to Job. Ano pong sinagot ng Diyos? Kung sino siya. Pinakita po ng Diyos how sovereign He was, how supreme He was over Job, and not only over Job, dahil si Job ay katiting lamang, kundi over all created things. Ang binilikan po ng Diyos ay creation. Ang binilikan po ng Diyos ay sea monster. Para po ipakita kay Job na hindi mo maaarok ang kahit katiting na pag-iisip ko. Kaya po, sa lahat ng ito, ang mabuti naman po kay Job, kaya nga yung introduction sa kanya, he feared God. And so after God questioned him, si Job po ay nagsisi. Siya po ay nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Job 42:3, itinatanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlanganan, gayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. So, nagkaroon po ng realization si Job na ang mga bagay na ito ay hindi ko naiintindihan at hindi abot ng aking isipan. And so, Lord, sorry po. Nagmaro ako. Kala ko, alam ko, kala ko, abot ng isip ko, kala ko, tama ako. Pero hindi, malayo. Malayong-malayo ang pag-iisip ko sa inyo. Sinabi niya po, nagsalita ko ng mga bagay na hindi ko nauunawaan. Sino ba siya para tanungin ang Diyos na bakit yung mga masasama sila yung nagpa-prosper? Sino ba siya para tanungin ang Diyos na nasaan ka ba ngayon? Sino ba siya para tanungin ng Diyos na ano bang kasalanan ko? Bakit ako pinarurusahan? Job 42:6, kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinahihiya lahat ng sinabi. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Nagsisi po si Job. He realized what he just did. At sino po ang kinaharap niya. Sometimes over familiarity, or sometimes hindi tayo kasi familiar. Extremes. Masyado kang relax, masyado ka ding walang alam. Feeling mo, sobrang tropa lang kayo ng Lord. You forget that He is the God of gods. At ganun din naman, hindi mo masyado talagang kilala ang Diyos. Na sobrang underestimated mo kung sino siya. Pero God, in His loving kindness and in His mercy, matapos mong magsisi ni Job, the Lord restored him. The Lord restored him, his family, and his fortunes. Job 42:10, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. God gave him twice as much as he had before. Verses 12-13, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. Ang dami po nung kanyang ari-arian. And he also had 7 sons and 3 daughters. I told you earlier, 10 po ang anak niyang namatay. The Lord gave him 10 sons and daughters. Verses 15-17, nowhere in all the land were
women as beautiful as Job's daughters, and their father granted them an inheritance along with their brothers. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation, and so Job died an old man and full of years. Tingnan nyo nga po, sobrang blessed po ni Job. Inilagay pang description na wala pong kasing ganda yung kanya pong mga anak. Sino po bang walang kasing ganda dito? Ang anak daw po ni Brother Let, na si Sister Nicole, walang kasing ganda. Ganun po yung pagpapala ni Lord. Minsan po, kahit doon sa mga maliliit na detalye, talagang ilalagay po ni Lord yan. Pagpalain ka na nga lang ng anak, pagpapalain ka ng magandang lahi, at lahat po ng lahi dito ay lahi po ng magaganda. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. No, di ba? Yan. Di ba po? Yung mga baby po na dinededicate natin, pagkakukyut po. Yung dinedicate natin ng linggo, wala pong oras yan na hindi ko nakitang hindi naka-smile. Kagandahang physical po ay pinagkaloob din po ng Diyos. And so Job died an old man and full of years. Sa kadakilaan po ng Diyos and God's sovereignty, Job experienced the love of God, which we often neglect. God's supreme authority brings love. Hindi po nakarinig ng explanation si Job kung bakit po nangyari yung mga bagay na yun. Ngunit, hindi rin po kasi niya narinig yung conversation ni Lord at ni Satan. Hindi po niya alam yung nangyari behind the scenes. Kung ano yung nangyari before it all happened. Na dumating si Satan, pinagmayabang ni Lord si Job, at sinabi niyang, this man is blameless and upright. At sa sinabi ni Satan, sige, papatunayan ko sa iyong hindi. But God in His sovereignty and His supreme authority over Satan, ano pong ginawa ng Diyos? God set limits. Nagbigay po siya ng limit. Sa una pong conversation nila, ang sabi po ng Diyos, huwag mo lang gagalawin si Job. Job 1:12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. Hindi po narinig ni Job to. Hindi niya nalaman. Sino pong nakaalam? Tayong nakabasa na ng kanyang kwento. But he did not know about it. Hindi niya po alam na prinotektahan siya ng Diyos. At nung pumalik si Satan, nagngingit-ngit si Satan dahil si Job ay nagpuri pa rin sa Diyos. Job 2:6. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. See, God was in control. God was sovereign. At dahil sa kanya pong kapangyarihan over Satan na nagre-report sa kanya na may tangkang masama kay Job, God was there to protect him all the time. God was there to protect his life. Hindi po nakita ni Job yun. Hindi niya narinig yung conversations na yun. Hindi niya narinig na sinabi ng Lord, wag mong gagalawin ang anak ko. Galawin mo ang ari-arian niya, pero wag mo siyang gagalawin. Nagingit-ngit si Satan, sige, galawin mo siya, wag mo lang siyang papatayin. God was sovereign all those times that Job was suffering. Hindi po nakita iyon ni Job. Why? Because he is not God, at hindi po niya maaaring malaman ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos at mga ginagawa at pagkilos po ng Diyos sa kanyang buhay. Job wasn't aware of all these things. Ano bang reason why Job suffered? Ito po ay nandun sa pinakauna, Job chapter 1 and chapter 2. Job 1:1, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Verse 8, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright and a man who fears God and shuns evil.
Job 2:3 sa pangalawang conversation, "Have you considered my servant Job? Again, there is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you enticed me against him to ruin him without any reason." Job was blameless and upright. Si Job po ay matuwid na tao, sumusunod sa Diyos, sumasamba sa Diyos. He pleased God to the point na ang Diyos, ipinagmamayabang siya kay Satan. God was so pleased with him. He was blameless and upright, but Satan was so displeased at him. Inis na inis po si Satan kay Job. Asar na asar po siya kay Job. Kaya ang goal niya, patunayan sa Diyos na isusumpa ka ng taong yan pag tinanggal mong lahat ng bagay sa kanya. Satan was so displeased at him, he instigated sufferings for Job. Ang cause po ng lahat ng ito ay yung galit po ni Satan kay Job na upright siya, na gusto niyang ipamukha sa Diyos. Na hindi totoo yung uprightness ng taong iyan. Si Satan po ang may kagagawan ng lahat, but he asked permission from the God of gods. Kahit po ang mismong kumakalaban sa Diyos na si Satanas ay humingi po ng permiso sa Diyos. Brothers and sisters, God is the God of gods. Alam niya pong subject siya sa rule ng Diyos. Di ba po saksakan ng kayabangan ng Satan? Saksakan siya ng kayabangan na tingin niya, kaya niyang abutin ng Diyos, na gusto niyang abutin ng Diyos. But see, dito po sa storya ni Job, he was reporting to God. He was asking permission from God. And hindi po ito naiintindihan at nakikita ni Job. That is why when God questioned him, when God answered him, ang pinakita po ni Lord who He is as a God, na hindi po nakikita at naiintindihan ni Job sa kakitiran ng kanyang utak bilang isang tao. Tayo po naiintindihan natin kasi nakikita natin yung buong picture ng storya. But in our own lives, maaari pong nandoon po tayo sa position ni Job that we do not understand things. Si Job po at yung kanyang pong mga kaibigan, they never mentioned Satan. Sa lahat po ng kanilang mga pinagsasabi, sa ilang chapters na kanila pong talakayan, sa lahat ng kanilang sinisik, kinestyon, never po nilang binanggit si Satan. Sino pong laman ng pag-uusap nila? Ang Diyos. Sino pong pinupoint nila? Bagamat sinasabi nilang, ikaw ang may kasalanan, Job. Pero sino ang nagpaparusa? Ang Diyos. And that is the same problem that we have today. Ang mga tao po, laging ang unang kikwestiyonin, ang unang sisisihin, pag may masamang nangyayari, ay ang Diyos. Ganun po kakitid ang pagkakaintindi natin sa Diyos. Ang tingin po natin, we see God's sovereignty as something that is so powerful to punish people. We see God's sovereignty as something that is controlling. Ganun po ang tingin natin, masyadong malaki ang Diyos at siya'y nakakatakot pag pinarusahan ka. Kapag masama nangyari, ang Diyos ang may kagagawan. Brothers and sisters, we have to understand that God's supreme authority brings love, not oppression, not punishment. God's authority, God's supremacy brings love. At ito po yung nakita at dapat nakita natin sa buhay po ni Job. Hindi po tulad ng mga Diyos-Diyosan, si Baal, banggit natin sa last week, tulad ng mga Diyos-Diyosan sa Old Testament, they require child sacrifices. Tulad ng mga heavenly beings, tulad po ni Satan, ang gusto niya ay distraction. Ano pong gusto ni Satan? Patayin si Job, hindi po ba? Ano pong gusto ng Diyos? Protektahan si Job, i-spare ang kanyang buhay. You see the difference? Ang supreme authority, ang kapangyarihan, kadakilaan, the supremacy of God and His sovereignty, yung kanyang control over everything, is bringing love, not punishment, not oppression, not destruction. Dito
dito po dapat mabago yung perspective natin, how we see God. Iba po yung fear of God. Sa fearing God, as we see Him na nakakatakot kasi nagpapunish ang Diyos. We should see God as someone who is just. Pero hindi po basag trip or power trip na ito kasi makapangyarihan ako, kaya kong kontrolin ang mga bagay. Hindi po tayo robots that God control. He is sovereign over all things, but then, nasa atin pa rin po yung pagtitiwala sa Diyos. And sa lahat po ng ito, hindi po iniwan ng Diyos si Job. Hindi po niya iniwan si Job without control. Sinabi niya kay Satan, huwag mong gagalawin si Job. Huwag mong papatayin si Job. Again, hindi po ito nakita ni Job. Hindi niya nakita yung sovereignty, the protection of God over him all those times. Sa dakilang kapangyarihan po ng Diyos, God protected Job. Sometimes, we are like Job, we don't see God's protection over us. But He is at work. At sa kaduluhan po ng buhay ni Job, God restored him and blessed him even more, double for his trouble. Dito po natin makita yung pag-ibig po ng Diyos ay beyond sa suffering ng tao. Ang Diyos po, He is supreme, He is sovereign, that He is more than able to bless you beyond your suffering, double for your trouble, 1,000-fold than what you experienced. That is how we should see God. That is how we should see the God of gods. Na yung Kanya pong pag-ibig ay hindi po, wala pong kapantay, walang kapares. His love is unmatched, unrivaled because He is unmatched and unrivaled. Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yung pag-ibig po ng Diyos, wala pong makakapag-hiwalay sa atin. Because His love is eternal. His love is enduring. If God wants to bless you, He will bless you. You just have to trust how He works. Wala pang makakapigil sa pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero kung naiinip ka tulad ni Job, gugulo ang isip mo. If God wants to bless you, He will bless you. You just have to trust how He works. You just have to trust that He works behind the scene. You just have to trust that you cannot understand how He works. Just put your faith in Him. Dahil wala pong makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos kung gusto Kanyang ibigin ng todo-todo. Doon po tayo babalik sa main verse natin, Psalm 136 verse 2. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Yun po ang connection. Bakit sasabihin, He is the God of gods? Anong connection ng love ng Lord dito? Sa Kanyang supremacy and His sovereignty. In Him being the God of gods, ang dadaloy, ang titingkad, ang lalabas dapat ay ang pag-ibig ng Diyos. Na dapat po nating naiintindihan, naaalala lagi. Because God is the God of gods, wala pong makakapigil. No one, nothing can stop Him from loving His children. Take note, His children. Psalm 103 verse 11, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Mahal po ng Diyos ang sanlibutan in general, but we know that His favor rests upon His children. Lamentations 3:22-23, lahat po ito mga memory verse natin. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness.
Wala pong kahit sino man na nakapigil sa pag-ibig po ng Diyos kay Job. He was blessed even double sa dati niyang estado. Wala pong nakapigil nun. Not Satan, not the death of his family, not the loss of his properties, not even his sickness. Wala pong nakapigil sa pag-ibig ng Diyos at sa pagpapala ng Diyos para kay Job. Job was able to experience more of God's love pagkatapos po ng lahat ng nangyari sa kanya. Hindi po siya sinagot eventually ng Diyos kung bakit nangyari yung mga bagay na yon sa kanya pong buhay. Ipinakita lang po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pinakita po ng Diyos how sovereign He is, na hindi mo kayang maarok ang isip at ginagawa ng Diyos ang mga bagay na ito, that His ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts. Pero ang dapat po nating maintindihan at patuloy na maalala, that in God's sovereignty, He works to show us His love. Sa kadakilaan po ng Diyos, ang kanyang nais lang po ay maipakita sa atin ang kanyang pag-ibig. God is the God of gods, His love endures forever. Sa kanyang dakilang kapangyarihan, He wants to show us His love even if we don't see it, even if we don't feel it, even if we can't hear it. God works behind the scenes. Sometimes, humingi po tayo ng sagot tulad ni Job. We seek answers. But sometimes we have to wait to understand. Ano po yung mga iba pang tanong ni Job? Job asked God, Job 7:21, "Why do you not pardon my offenses and forgive my sins? For I will soon lie down in the dust. You will search for me, but I will be no more." Here, Job was looking for forgiveness. Tanong pa ni Job, 9:33-34, "If only there were someone to arbitrate between us, someone to bring us together, someone to remove God's rod from me, so that His terror would frighten me no more." See, Job was looking for a mediator. Sabi dito, arbiter. Dito po sa NIV ko, mediate. Someone to mediate between us. Job was looking for a mediator. Tanong pa ni Job, 10:4-6, "Do you have eyes of flesh? Do you see as mortal sees? Are your days like those of a mortal, or your years like those of a strong man, that you must search out my faults and probe after my sin?" Job was looking for sympathy, someone who can understand a mortal man with flesh. Tanong pa ni Job, 14:7-14, "At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground, and its stump die in the soil. Yet at the scent of water, it will bud and put forth shoots like a plant. But a man dies and is laid low. He breathes his last and is no more. As the water of a lake dries up, or a river bed becomes parched and dry, so he lies down and does not rise. Till the heavens are no more, people will not awake or be roused from their sleep. If only you would hide me in the grave and conceal me till your anger has passed. If only you would set me a time and then remember me. If someone dies, will they live again? All the days of my hard service, I will wait for my renewal to come." Job was looking for resurrection. Job looked for forgiveness. He looked for a mediator. He looked for sympathy. And he looked for resurrection. And brothers and sisters, all of these were fully met in Jesus Christ. Dami niyang tanong eh. Pero hindi po siya sinagot ng Diyos sa lahat ng tanong niya. God questioned him and showed His sovereignty. But brothers and sisters, after a few years, all his questions were met through Jesus Christ.
He was looking for forgiveness. Ephesians 1:7, in Him, in Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. He was looking for a mediator. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all people. He was looking for sympathy. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Jesus Christ came down to earth. Siya po ay nagkatawang tao. Ang hinahanap po ni Job kanina, isang mortal na may flesh, and God answered him through Jesus Christ. He was looking for resurrection. Sabi ni Job, buti pa ang plants, ang puno. Pag namatay, pwedeng mabuhay muli. Konting tubig lang, okay na ulit. Pero ang tao, wala na. He breathes his last and is no more. Brothers and sisters, through Jesus Christ, 1 Corinthians 15:20-23. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ the first fruits, then He who comes, those who belong to Him. We have resurrection. We are looking forward to the resurrection. That is our blessed hope. Ito po ay dahil lamang po kay Jesus, because God's supreme authority is ultimately revealed in Jesus Christ. Lahat po ng tinatanong po ni Job, pointing out na sino ba talaga ang merong kapangyarihan sa lahat ng ito. It was God's supreme authority na ipinamukha po ng Diyos kay Job, and God's supreme authority is ultimately revealed in Jesus Christ. Why? Colossians 1:16-17, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Si Jesus Christ po yan. Daniel 7:13-14, ito po napakaganda ng pagkaka-explain ni Pastora. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Si Jesus po ito, Philippians 2:9-11, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name above, that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. And in Ephesians 1:20-21, He exerted when Christ raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Last week po, in-establish natin that Jesus Christ is the true image of God. And if Jesus is the true image of God, brothers and sisters, God's supreme authority is ultimately revealed in Jesus Christ. Above all names, sabi po nung kanta natin kanina, above all names, the one who holds all things together. At hindi lang po natapos po doon. Parang, but wait, there's more. God, Jesus Christ, is God's supreme authority, and in His goodness and His love, ibinigay po at ibinahagi ng Diyos ang authority na ito. Kanino po? Luke 10:17-19. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven.
Sabi po ni Jesus Christ, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Brothers and sisters, we were given authority in the name of Jesus, all through and because of Jesus Christ. Kaya po, dapat ine-exercise natin ito. Wala pong saysayang authority kung hindi po natin gagamitin. Kaya po, pag nagpe-pray tayo, we pray in the name of Jesus. And dahil po, ang authority natin ay nanggagaling kay Jesus. Hindi po dahil o galing sa lakas ng boses mo, dadahanin mo sa lakas ng boses mo. Hindi po. Hindi dahil magaling ka manalangin at magagandang salita ang sinasabi mo. Kahit po, by the mere pronouncement and declaration of the name Jesus, ang kaaway po ay nanginginig na sa takot. Hindi mo kailangan ng mabubulaklak na salita. Ang authority comes from the name of Jesus. Kaya kung ano po yung authority na ibinigay sa atin ng Diyos, iyon po ay pwede natin gamitin over the heavenly beings, over the heavenly bodies. Pwede po nating utusan ng lahat po. Huwag mo po utusan, pulutin mo yan. Iba po yung utos na yon. Pwede po utusan natin ang ating pong mga katawan. Utusan natin ang mga nasa himpapawid na may tangka sa ating masama. We can use the name of Jesus. Matthew 28:18-20. Ito po tayo magtapos. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of age. Here we see clearly what the authority is for. Parang ang weird po ng placement. Sinabi ni Lord, nasa Kanya na lahat ng authority. Sabay biglang tungkol sa disciples. But no, brothers and sisters, Jesus was telling us, binibigay po sa atin ng Diyos kung para saan ang authority. Hindi kita binigyan ng authority para magmukha ka lang makapangyarihan dyan at sabihin mong pangalan ng Diyos at may biglang kababalaghang mangyayari. No! Matthew 28 tells us the authority is for us to go and make disciples of all nations because He will be with us to the very end of age. Last week, sinabi po natin, God is the God of gods. And so we were reminded to love the Lord our God with all of our heart, soul, strength, mind. Matthew 22:35-39. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Hindi po natapos doon. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. To love the God of gods is to love Him with all of your heart, your soul, strength, and mind. But also, God commanded us to love our neighbor. How do we love our neighbor? Go and share the love of Jesus. Go and make disciples of all nations. Go and preach the gospel. Yun po ang nais po ng Diyos para sa atin. Tulad ka ba ni Moses, palagay mo wala kang kakayanan? Uulitin ko po ba yung buong preaching para sabihin kung sino ang kasama mo? Kailangan ko bang ulitin paulit-ulit kung anong ginawa at nilikha ng Diyos na nagsasabing kasama mo siya para sabihin mo na namang wala kang kakayanan? It's not you. It is God who will work. Nakikita mo man o hindi, naiintindihan mo man o hindi, binigyan ka ng authority for something. That's what you have to do. So as you see and understand that God is the God of gods, you should see His enduring love. Makita mo dapat paano ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Makita mo dapat ang Kanyang pag-ibig para sa iyo at para sa sanlibutan. So if Jesus loves you and loves all men, then go and make disciples of all nations. Hindi lang ikaw ang iniibig ng Diyos. Mahal din niya ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ang mga katrabaho mo, at ang mga taong hindi mo kilala. Mahal sila ng Diyos kung kaya sinabi ng Diyos, binigyan Kanya ng kapangyarihan para gawin yan. Sabi po ni Pastora, God promised us His grace, overflowing grace upon grace this year, so we may be able to do
Ba, hindi nyo po na-take note. Paano nyo po magagawa? So that we will be able to do supernatural things this year. And so, ito po, hindi po to para sa YOP lang, hindi po para sa house church members lang, hindi po para sa workers lang. Kung ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos ngayon, ito ay para sa iyo. Go and make disciples of all nations because all who profess that Jesus is their Lord was given the Great Commission. Ano pong kailangan mo? Ang Diyos lamang. Ang Diyos ay nagbigay na sa iyo ng pangako that He will be with you. Wala po tayong kailangan ni pangamba. So go because the God of gods is with you. And His love that is enduring forever should be proclaimed to everyone out there. Yun po ang ating kinakailangan gawin. Hindi mo kailangan maging worker, sumali sa house church, saan ka man inilagay ng Panginoon. Kailangan mong kumilos, lumabas para ipahayag ang kanyang pag-ibig. O kung hindi naman, napakarami po nating ginagawang efforts ngayon. Evangelistic strategies to reach out to the world. Support those. Hindi lamang po through prayer. Hindi po sinabi ni Lord, all authority has been given to me, so go and pray for the people who are ministering. So go and intercede for the pastors. So go and intercede for the house church leaders. Hindi po. Go and make disciples of all nations. This is for everyone who is listening to the word of God right now. Go because the God of gods is with you. Tayo pa yung manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po for making us understand who you are. Bagamat po hindi po namin kayang arukin ng buo pong karakter ninyo, ang inyo pong buong pagiging Diyos sa aming pong mga buhay. But we thank you for you desire for us to understand who you are. Nais niyo pong maintindihan namin that you are the God of gods. Kung kaya naman po, O God, sa pagkakaintindi po namin ng inyong dakilang kapangyarihan, your supreme authority, your sovereignty, dalangin po namin na makita po namin ang pag-ibig nyo dito. Nang inyong pong kapangyarihan ay ginagamit nyo para ipakita ang inyong pag-ibig sa amin at sa ibang tao. And as you have given us authority, Father God, we ask, kami po ay patuloy ninyong i-remind, patuloy po ninyong tulungan that we may accomplish the Great Commission. Saan nyo man po kami inilagay, O Diyos, nawa po magampanan po namin ang aming task na ito to share the gospel, to share the love of Jesus. May we have the burden for souls. Kung paano po namin ikinagagalak ng lubos ang pagkakakilala sa inyo, nawa po magkaroon kami ng burdens na ang aming mga kaibigan, ang aming pong mga katrabaho, ang aming mga kaklase, ang aming mga kamag-anak ay makilala din at maranasan ng inyong pong pag-ibig. Maraming salamat po dahil ang inyong pangako, kami po ay sasamahan ninyo sa lahat ng pagkakataon at higit sa lahat, binigyan niyo po ang inyong kapangyarihan sa amin. And so, Father, we just lift up everything to you. We especially pray for the house churches, O God. Langin po namin ang inyong mighty protection and mighty power and your anointing over these areas. We pray for La Guerta, for Pavilion, for Poblacion and Putatan. Oh, Father God, show the people over these communities that you are the God of gods. We pray for Jericho Run and for Jericho Ride. Dalangin po namin ang mga tao within our communities, especially in Muntinlupa, ay tunay na makita kayo bilang Diyos na tagapagligtas. We also pray for our Bible studies and the opening of our campus ministries, O Lord God. Dalangin po namin ang inyo pong kapangyarihan sa mga bagay na ito. At higit sa lahat, we pray for every person here, O Lord God, who has received your word. Tulungan niyo po kami sa aming pong individual na mga buhay ay magampanan po namin ang inyong nais po para sa amin. Maraming salamat po. And in all of these, may you alone be glorified. We just thank you, we bless you, we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. God is good. And all the time, praise the Lord. Hallelujah.